Attorney, meron lang akong gustong linawin kasi na-mention niyo na nga po yung mga documents kahapon, no? Sabi niyo nga po kahapon, bloated yung figures. In fact, you gave an example dun sa inyong press conference. Sabi niyo, example, kung merong 1,000 na pumasok, dineposit, tapos yung 1,000 na yun, withdraw, lumabas. So, ang magiging figure nun, 2,000 na. Imbis na 0, di ba? Kasi pumasok, lumabas, dapat 0 na dun sa bank account mo. Ngayon, sabi nyo rin po kahapon, merong nag-suggest, bakit hindi na lang natin inet para hindi 2,000 ang lalabas? Di ba? Para 1,000 minus 1,000 is 0. So, based po dun sa based po dun sa example po ninyo, it should add up kung mag-net. Pero sabi po ninyo, kung bloated ang inflow, bloated din ang outflow. Yeah. Hindi ko maintindihan paano ma-bloat yung inflow and outflow Kasi po. ganito Based po on your yun, example. No? Ganito po yun, no? Kasi ang nangyayari po sa reports, ang nature ng reports ng AMLAC is transactional. So per transaction po yan. So lahat po ng transaction na pumasok over time, ina-add po lahat yan. Doon naman po So, ibig sabihin, lahat ng deposit nyo sa isang bank account, ina-add po nila lahat yan as inflows, hindi po ba? Tapos, lahat naman ng withdrawals, whether it be to another bank account o talagang withdrawal lang in cash, ay nandun naman po sa outflows nila. Ngayon, this spans over, in this case, over 18 to 19 years, hindi ba? So, it doesn't accurately show kung ano po talaga yung naging account balances nung mismong account na yon, nung mismong bank account na yon. And this is not the first time na nagsabi nun. Even AMLAC itself, back in 2017, issued an official statement na yung mga ganito are just aggregates and it doesn't show at any one time kung magkano talaga ang laman ng isang bank account. Kasi nga po, transactions po yung binibilang, hindi po yung mismong perang nasa loob. So, hindi po magiging accurate ito to determine kung magkano po talaga ang perang nasa loob. And if you add all your deposits, all my deposits, for example, from 2006 po yata nagsimula, no? To I'm not sure kung 2025, inaabot ng report. If you add all of that, talaga po, yun ang pong ibig ko sabihin ng bloated. Na lalaki po talaga yun kasi sa daming beses na nag-deposit ka sa account mo, ang laki-laki ng number. Of course, aside from that, hindi ko rin po kasi, kaya sabi namin, wala kaming sinasabing false, no? Yung report or anything like that. Ayaw naming magsabi ng ganyan. What we are saying lang is ganun ang way of reporting, plus hindi din clear sa atin, di ba? Sa ngayon, kung ilan yung accounts involved dito sa mga transactions na ito. So we cannot really accurately say, no? Hindi natin pwede sabihin na nagkaroon ng 6 billion or 3 billion or 2 billion man lang ang vice presidente sa isang sa loob ng kanyang bank account na hindi niya ni-report. Okay. Pero syempre, alam ko po medyo mahirap intindihin. Oo, hindi ko pa rin actually mag-gets po. Din po ako i-explain. All I'm just saying is it's added po kasi lahat ng deposit nyo. So, kahit nilabas mo na yung pera, nasa inflow pa rin kasi siya. Ngayon, meron din namang nagta-time deposit, diba? So, pag nag-time deposit ka, ilang beses po babalik yung transaction nyo. Kasi pag nag-time deposit po kayo, galing sa main account nyo, pupunta po yan sa time deposit account. So, that's an outflow, diba? Tapos, babalik na naman po yan sa... Pag nag-mature po yung time deposit, babalik po yan sa main account, that's an inflow. Tapos pag gusto nyo i-roll, babalik na naman sa another time deposit account, magiging outflow. So, it's really the same money but you're counting it several times. Okay. Diba? Pero, So, it's the same 1,000 na tapos kumikita ka siguro ng konting interest pero you're counting that 1,000 several times. So, yun po yung naisiguro namin sabihin. actually, dito nga, sir, naguguluhan na kami. Paano pag nabuksan pa yung mystery box? Hindi ko po alam yung laman ng mystery hindi box. natin I cannot alam. comment on that also. Opo.